05, 12, 23, 34, 45 at 05. Paulit-ulit na binasa ni Catherine ang mga numero sa maliit na piraso ng papel na hawak niya. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa walang katapusang paglalaba at pagluluto ay nanginginig ng hindi mapigilan. Nasa sahig siya ng kanilang sala, nakapalibot ang mga nakatuping damit na kailangan pa niyang plansahin pero tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa sandaling iyon. Binuksan niyang muli ang browser sa kanyang lumang cellphone. Ni-refresh ang page ng PCSO Lotto results. Ultra Lotto 658. Jackpot prize 335, 400,000 audios. Diyos ko! Totoo ba ito? Bulong niya, ang boses ay garalgal at halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Humigpit ang hawak niya sa tiket. Ito ang tiket na binili niya ng pabiro kahapon habang namamalengke ng gulay para sa menyu ng bahay. Siya si Catherine, 32 taong gulang, isang simpleng may bahay na nakatuon ang buong buhay sa paglilingkod sa kanyang asawa at anak. Walang nakakaalam na sa likod ng kanyang simpleng anyo ay isang babaeng dating nangangarap maging chef pangarap na isinantabi niya para suportahan ang ambisyon ng kanyang asawang si Richard. Si Richard, ang gwapo, matalino at ambisyosong CEO ng Royal Events, isang kumpanyang nagsisimula nang makilala sa Maynila. Pero alam ni Catherine ang totoo, baon sila sa utang. Ang marangyang image ni Richard ay puro pabalat lamang. Gabi-gabi itong umuuwi na mainit ang ulo, laging nagrereklamo sa mga suppliers at clients. Napaluha si Catherine, pero luha ito ng purong kaligayahan. Richard, hindi mo na kailangang mahirapan hikbi niya habang yakap ang sarili. Mayaman na tayo. Bayad na ang lahat ng utang. Makakapag-aral na si Kai sa magandang eskwelahan. Magiging masaya na ulit tayo. Agad siyang tumayo, halos madapa sa pagmamadali. Ang tiket ay maingat niyang isinilid sa zipper ng kanyang handbag sa pinakasulok na bulsa kung saan walang makakakuha. Kai, anak, tawag niya. Tumakbo palapit ang 5 taong gulang na si Kai na may hawak na robot na laruan na putol na ang isang braso. Bakit po, mama? Lumuhod si Catherine at niyakap ng mahigpit ang anak. Amoy baby powder at pawis ang bata, ang pinakamasarap na amoy sa mundo para sa isang ina. Magbihis ka, anak. Pupuntahan natin si Papa. May surprise si Mama sa kanya. Isang napakalaking surprise. Mabilis ang tibok ng puso ni Catherine habang nasa loob sila ng taxi. Ang init ng tanghali sa EDSA ay tila hindi niya alintana. Sa kanyang isip, nakikita na niya ang reaksyon ni Richard. Iiyak ito. Sa tuwa, yayakapin siya nang mahigpit gaya ng ginagawa nito nung nagsisimula pa lang sila. Sasabihin nitong, "Salamat, Catherine. Ikaw ang swerte ng buhay ko." Dala-dala niya ang isang Tupperware na naglalaman ng paboritong kare-kare ni Richard. Kahit gaano ka-busy ang asawa, sisiguraduhin niyang kakain ito ng masarap na tanghalian bago niya ibalita ang tungkol sa 3,000,000 piso. Huminto ang taxi sa harap ng isang modernong building sa BGC Bonifacio Global City. Dito nakabase ang Royal Events. Makintab ang salamin ng gusali, refleksyon ng tagumpay na pilit na inaabot ni Richard. "Mama, gutom na po ako," reklamo ni Kai habang hila-hila ni Catherine papasok sa lobby. "Sandali lang, anak. Kakain tayo kasama si Papa," malambing na sagot ni Catherine habang inaayos ang collar ng polong suot ng anak. Siya naman ay nakasuot lang ng simpleng blouse at slacks at walang makeup. Para sa kanya, ang pagiging natural ang gusto ni Richard. Pagdating sa reception area ng Royal Events, wala ang sekretaryang si Bea. Marahil ay nag-lunch break na ito. Tahimik ang opisina. Ang central aircon ay humuhuni ng mahina. "Shh, Kai. I-surprise natin si Papa. Okay? Huwag kang maingay," bulong ni Catherine habang naglalakad sila ng dahan-dahan patungo sa executive office sa dulo ng pasilyo. Habang papalapit, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Richard.
Itataas na sana ni Catherine ang kanyang kamay para kumatok nang marinig niya ang isang pamilyar na tawa. Hindi tawa ni Richard, kundi tawa ng isang babae. Malanding tawa. "Cheers, babe, para sa bagong kontrata." "At para sa kalayaan mo," sabi ng babae. Natigilan si Catherine. Kilala niya ang boses na yon, si Nicole, ang bagong marketing manager na kinuha ni Richard nung nakaraang buwan. Bata, maganda, laging nakapormang designer clothes at amoy mamahaling pabango. Sumilip si Catherine sa maliit na siwang ng pinto. Ang nakita niya ay parang isang balaraw na tumarak sa kanyang dibdib. Nakaupo si Richard sa kanyang swivel chair, hawak ang isang baso ng champagne. Kanong niya si Nicole, ang mga braso ng babae ay nakapulupot sa leeg ng kanyang asawa. Naghahalikan sila, hindi lang simpleng halik kundi halik ng dalawang taong may malalim at maduming relasyon. "Richard, kailan mo ba sasabihin sa kanya?" tanong ni Nicole, habang hinahaplos ang dibdib ni Richard. "Nandidiri na ako kapag nakikita ko siyang pumupunta dito na may dalang Tupperware. Para siyang katulong, honestly." Tumawa si Richard, isang tawa na puno ng pangungutya. Ang tawang yon ang nagpadurog sa puso ni Catherine ng pino. "Hayaan mo na, babe. Nakakatipid tayo sa pagkain dahil sa luto niya," sagot ni Richard sabay inom ng alak. "Pero huwag kang mag-alala. Malapit na. Kailangan ko lang siyang papirmahin sa mga dokumento ng liability para sa warehouse, yung mga utang sa casino." Tanong ni Nicole. "Oo, ililipat ko sa pangalan niya ang lahat ng bad loans at pending cases ng kumpanya bago ko siya hiwalayan," paliwanag ni Richard, na parang nagpaplano lang ng isang event. Siya ang legal owner sa papel ng mga assets na palugi. Pagkatapos noon, sisipain ko na siya palabas. Wala siyang makukuha kundi utang at kahihiyan. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Napahawak siya sa pader para hindi matumba. Ang kanyang tuhod ay nanghina. Ang kare-kare na hawak niya ay muntik nang dumulas sa kanyang mga daliri. Ang asawa niya, ang lalaking minahal niya ng 10 taon, ay hindi lang nambababae. Plano nitong sirain ang buhay niya. Plano nitong ipasa sa kanya ang mga utang sa sugal at negosyo at iwan siyang walang-wala. "Mama," tawag ni Kai. Mabilis na tinakpan ni Catherine ang bibig ng anak at hinila ito palayo sa pinto papunta sa gilid ng pasilyo kung saan hindi sila makikita. Ang puso niya ay kumalabog ng napakalakas na akala niya ay maririnig ito sa buong gusali. Mula sa loob narinig pa niya ang boses ni Nicole. "Kawawa naman ang Inay Catherine mo, probinsyana na nga pa. Pero paano yung bata?" Si Kai tumahimik sandali si Richard bago sumagot sa boses na walang emosyon. "Sa kanya na ang bata. Pabigat lang yon sa image ko. Masyadong yakin si Kai, hindi ko vibes. Tayo, babe, gagawa tayo ng bagong pamilya. Isang royal family na bagay sa royal events." Doon na bumuhos ang luha ni Catherine, hindi dahil sa sakit ng pagtataksil kundi dahil sa galit. Galit na kasing init ng kumukulong mantika. Tinawag na pabigat ang anak nila. Ang anak nilang si Kai na laging naghihintay sa ama gabi-gabi. Tiningnan ni Catherine ang kanyang anak na naguguluhan at takot sa nakikitang pag-iyak ng ina. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim. Isang nakakatakot na kalmado ang bumalot sa kanya. Kinapa niya ang handbag niya. Naramdaman niya ang papel sa loob. Ang tiket. Ang 335 milyong piso. Kanina ang perang ito ay para sa kanila. Para kay Richard. Para sa royal events. Pero ngayon, habang naririnig niya ang tunog ng halikan sa kabilang kwarto at ang plano ng demonyo niyang asawa, nagbago ang lahat. Ang tiket na ito ay hindi gift. Ito ay isang sandata. Ito ay isang espada na gagamitin niya para putulin ang leeg ng mga ahas na ito. "Halika na." Kay bulong niya, ang boses ay matatag at malamig. "Hindi na po tayo papasok. Mama, yung surprise?" tanong ng bata. Tumingin si Catherine sa pinto ng opisina sa huling pagkakataon.
May ngiti sa kanyang mga labi, pero hindi itong ngiti ng isang anghel. Ito ang ngiti ng isang babaeng namatay na ang puso at muling nabuhay para maghiganti. Iba na ang surprise natin, anak. Mas malaki sagot niya. Pero hindi ngayon. Sa tamang panahon. Mabilis na naglakad palabas si Catherine. Sa lobby nakasalubong niya si Bea, ang sekretarya, nakakarating lang galing break. Ma'am Catherine, andyan po pala kayo. Gusto niyo po bang tawagin ko si Sir Richard? Tanong ni Bea, na mukhang nininerbiyos. Umiling si Catherine. Ang kanyang mukha ay maamo pa rin, ang maskara ng isang tangang asawa ay suot na niya ng mahigpit. Huwag na, Bea. Dumaan lang ako para iwan sana itong pagkain pero sumama ang pakiramdam ni Kai. Dadalhin ko muna siya sa klinik pagsisinungaling niya nang walang kurap. Huwag mo na lang sabihin kay Richard na nagpunta ako. Ayokong mag-alala siya habang busy siya sa trabaho. Sige po ma'am, sagot ni Bea, halatang nakahinga ng maluwag. Dahil alam nito kung sino ang nasa loob ng opisina. Lumabas si Catherine ng building at pumara ng taxi. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Royal Events, niyakap niya si Kai at tumingin sa bintana. Ang mga luhang tumutulo kanina ay tuyo na. Ang babaeng pumasok sa building na yon kanina ay isang martyr na asawa. Ang babaeng lumabas ay isang multimilyonarya na may hawak na sikreto. Si Richard ay may plano na wasakin siya gamit ang utang. Si Catherine ay may 3.5 milyon at alam niya ang totoo. Maglaro tayo, Richard, bulong niya sa isip habang hinahaplos ang buhok ni Kai. Gusto mo ng drama. Bibigyan kita ng palabas na hinding-hindi mo makakalimutan. Pagpasok ng taxi sa gate ng kanilang subdivision, parang ibang lugar na ang nakikita ni Catherine. Dati, ang bahay na ito, isang 2-story house na binabayaran pa nila buwan-buwan, ay simbolo ng kanyang pangarap. Ang bawat vase kurtina at gamit ay siya mismo ang pumili at nag-ayos. Pero ngayon, habang tinititigan niya ito, para na itong isang kulungan. Isang entablado ng kasinungalingan. Mama, okay ka lang po ba? Bakit nanginginig ang kamay mo? Tanong ni Kai habang tinatanggal ang kanyang seatbelt. Pilit nang ngumiti si Catherine, isang ngiting kailangang-kailangan niyang sanayin. Okay lang ako, anak. Nilalamig lang siguro si Mama sa aircon ng taxi. Pagpasok sa loob ng bahay, sinalubong sila ng katahimikan. Ang mga wedding picture nila ni Richard na nakasabit sa dingding ay tila nanunuya sa kanya. Sa litrato, nakayakap si Richard sa kanya mukhang mapagmahal, pero sa isip ni Catherine, umaalingaw-ngaw ang boses ng asawa probinsyana. Nangatanga pa. Kay maglaro ka muna sa kwarto mo o kay magpapahinga lang si Mama. Saglit malambing na utos niya. Pagkasarado ng pinto ng kwarto ni Kai, doon bumigay ang mga tuhod ni Catherine. Napaupo siya sa sahig ng hallway, sapo ang kanyang dibdib na parang puputok sa sobrang sikip. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magbasag ng gamit. Gusto niyang tawagan si Richard at murahin ito hanggang sa mapaos siya. Pero hindi pwede. Matalino si Richard. Kapag nag-eskandalo siya ngayon, wala siyang laban. Siya ang lalabas na baliw at si Richard ang respetadong CEO, ang mananalo sa korte. At ang pinakamasakit, baka kunin nito si Kai. Tumayo siya at pumasok sa banyo ng master bedroom. Nilak niya ang pinto. Binuksan niya ang shower ng sagad. Hinayaan niyang bumuhos ang tubig ng malakas para matakpan ang anumang ingay na gagawin niya. At doon sa ilalim ng malamig na tubig, habang suot pa ang kanyang blouse at slacks, humagulgol si Catherine, isang hagulgol na walang boses. Nakanganga ang kanyang bibig, nanginginig ang buong katawan habang inilalabas ang lahat ng sakit. 10 taon. 10 taon ng pagsisilbi. Gigising ng alas 5 para ipagluto si Richard. Titipirin ang sarili para may pambili ng branded na sapatos si Richard. Titiisin ang pangmamaliit ng mga business partners nito na siya'y walang ambag sa kumpanya. Pabigat. Tanga. Probinsyana. Hinampas niya ang pader ng banyo hanggang sa namula ang kanyang mga palad.
Ang tubig na humahalo sa kanyang luha ay tila hindi sapat para hugasan ang dumi ng pagtataksil ni Richard. Pero sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang bigat ng handbag na nakasabit sa hook ng pinto. Ang tiket. Pinatay niya ang shower. Humarap siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng basang-basa, mugto ang mata, at mukhang kawawa. Hindi mariing sabi niya sa sarili. Hindi pwedeng ganito ang makita niya. Nagbihis siya ng tuyong damit. Kinuha niya ang hairdryer at inayos ang sarili. Pagkatapos, kinuha niya ang winning ticket mula sa bag. Saan niya ito itatago? Hindi sa safe. Alam ni Richard ang code. Hindi sa ilalim ng mattress. Pumasok siya sa kwarto ni Kai. Naglalaro ang bata ng Lego. Sa gilid ng kama, nakaupo si Mr. Bear, isang lumang teddy bear na medyo tastas na ang tahi sa likod. Ito ang paboritong laruan ni Kai na binigay pa ng nanay Lourdes niya. Kinuha ni Catherine ang sewing kit. Mama, inaayos mo po si Mr. Bear, tanong ni Kai. Oo, anak. Nilalagyan ko siya ng Lucky Charm sa loob para bantayan kanya lagi, sagot ni Catherine, habang maingat na ipinapasok ang nakatuping tiket sa loob ng bulak ng teddy bear. Tinahi niya ito ng pino at pulido. Walang makakahalata. Ang 335 milyon ay ligtas na ngayon sa yakap ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Step 1. Secure the asset ngayon. Step 2. Umalis sa poder ng kaaway. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Richard. Kinailangan niyang mag-ipon ng lakas ng loob para hindi manginig ang boses niya. Ring. Ring? Hello, ano ba, Catherine? Nasa meeting ako, bungad ni Richard. Halatang iritado. Sa background rinig ang mahinang jazz music. Nasa restaurant siguro ito, kasama si Nicole. Hello, Richard, boses na nangihina ang ginamit ni Catherine. Pasensya na sa abala. Masama kasi ang pakiramdam ko. Parang trangkaso at hilo. At si Kai din parang nilalagnat. O tapos, anong gusto mong gawin ko? Umuwi at mag-alaga sa inyo. Marami akong ginagawa para sa kumpanya. Catherine, asik ni Richard. Napapikit si Catherine sa galit pero pinanatili niya ang role niya. Shh, hindi. Alam kong busy ka. Gusto ko sanang magpaalam. Uuwi muna kami sa Laguna kila Nanay Lourdes. Mas maalagaan niya kami doon habang may sakit at para hindi ka namin mahawaan pag uwi mo. Tumahimik sa kabilang linya. Alam ni Catherine na nag-iisip si Richard. Para kay Richard ito ay good news. Kung wala ang asawa at anak sa bahay, malaya niyang maiuuwi si Nicole o makakapagliwaliw ng walang sagabal. Ganon ba? Biglang lumambot ang boses ni Richard, halatang nagpapanggap na nag-aalala. Sige. Actually, magandang idea yan. Baka nga mahawa ako, mahirap na marami akong client meetings. Sige, pumunta muna kayo sa nanay mo. Magpadala na lang ako ng GCash para sa gamot. Salamat, Richard. Ang bait mo talaga, sabi ni Catherine na halos masuka sa sariling sinabi. Sige na. Bye. Binabaan siya nito ng telepono. Napangisi si Catherine, ganoon lang kadali. Agad siyang nag-impake. Hindi marami para hindi halatang lalayas. Ilang damit lang para sa isang linggo. Sumakay sila ng bus papuntang San Pablo, Laguna. Habang bumabagtas sila sa South Luzon Expressway, hindi na lumingon pabalik si Catherine. Pagdating sa probinsya, sinalubong sila ng amoy ng lansons at basang lupa. Ang bahay ng Nanay Lourdes niya ay simple lang isang bungalow na may malawak na bakuran. Nang makita sila ni Nanay Lourdes na nooy nagwawalis sa labas, agad itong tumigil. Matandang babae na si Lourdes, nasa 60s, pero matalas pa ang pakiramdam. Tinitigan niya si Catherine. Hindi niya pinansin ang ngiti ng anak. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Catherine, tawag ni Lourdes. Anong nangyari? Bakit parang pasan mo ang mundo? Pinapasok muna nila si Kai sa loob para manood ng TV at kumain ng suman. Nang silang dalawa na lang ni Lourdes sa maliit na kusina, doon na bumigay si Catherine. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina at niyakap ang mga binti nito. Nay.
Niloko ako ni Richard. Niloko niya ako. Ikinuwento niya ang lahat. Ang babae ang mga narinig niya sa opisina, ang pangiinsulto, at ang planong pagpapasa ng utang. Galit na galit si Lourdes. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay nanginginig sa puot habang hinahaplos ang buhok ng anak. Hayop siya. Ang kapal ng mukha niya, pagkatapos mong isakripisyo ang karir mo sa pagluluto para maging plain housewife. Susugurin ko siya sa Maynila. Akmang tatayo si Nanay Lourdes para kumuha ng itak, pero pinigilan siya ni Catherine. Huwag nay, hindi natin siya idadaan sa dahas, sabi ni Catherine habang pinupunasan ng luha. Natalo na ako sa pag-ibig, nay, pero hindi ako magpapatalo sa buhay. Kinuha ni Catherine si Mr. Bear mula sa bag ni Kai na nasa mesa. Kinuha niya ang gunting at tinastas ang likod nito. Inilabas niya ang tiket. Nay, tingnan niyo ito. Kinuha ni Lourdes ang papel. Sinuot niya ang kanyang salamin. Binasa niya ang jackpot prize sa dyaryo na dala rin ni Catherine. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Napaupo siya sa bangko hawak ang dibdib. Sus Mario Sep Catherine, ito ba ay 335 million, nay? Atin to. Para kay Kai, para sa atin. Hinawakan ni Catherine ang kamay ng ina. Pero hindi ko pwedeng i-claim ito, nay. Kapag nalaman ni Richard kukunin niya ang kalahati o baka ang lahat. Gamit ang mga lawyer niya, kaya niyang baliktarin ang sitwasyon. Tumango si Lourdes mabilis na naunawaan ang sitwasyon. Ano ang gusto mong gawin ko? Ikaw ang K-claim. Nay, seryosong sabi ni Catherine. Sa pangalan mo. Tapos ide-deposit natin sa isang account na ikaw lang ang may-ari. Pero joint account tayo na hidden. Walang makakaalam. Kahit si tatay, wag muna nating sabihan dahil baka madulas siya sa inuman. Tinitigan siya ng kanyang ina. Nakita ni Lourdes na wala na ang dating Catherine na mahiyain at sunod-sunuran. Ang nasa harap niya ay isang inang handang pumatay o magpanggap para sa anak. Sige anak, matatag na sagot ni Lourdes. Gagawin ko. Itatago natin ito hanggang sa mabaon sa lupa ang demonyo mong asawa. Kinabukasan lumuwas si Nanay Lourdes kasama si Catherine pabalik ng Maynila. Pero hindi sila umuwi sa bahay. Nagsuot si Lourdes ng lumang damit sombrero at face mask. Pumunta sila sa opisina ng PCSO sa Mandaluyong. Dahil sa laki ng premyo, confidential ang proseso. Si Lourdes ang pumirma, si Lourdes ang humarap. Si Catherine ay nagpanggap lang na alalay ng matanda. Nang makuha ang tseke, dumiretso sila sa isang international bank sa Makati na may private wealth management. Sa loob ng VIP room, habang inaasikaso ng bank manager ang deposito, doon lang nakahinga ng maluwag si Catherine. Ligtas na ang pera. Nasa pangalan ni Lourdes. Walang karapatan si Richard dito. Kahit anong mangyari sa divorce o annulment, hindi mahahabol ni Richard ang kayamanan ng biyanan niya. Bago bumalik sa Laguna si Nanay Lourdes, niyakap niya ng mahigpit si Catherine. Mag-iingat ka. Sa pagbabalik mo sa bahay na yon, bili ng ina. Isa siyang ahas. Dapat maging mas mabilis ka sa kanya. Huwag kang mag-alala, naisagot ni Catherine habang inaayos ang kanyang buhok at ibinabalik ang maamong ekspresyon sa kanyang mukha. Tapos na akong umiyak. Oras na para magtrabaho. Pag-uwi ni Catherine sa bahay nila sa subdivision gabi na, tahimik ang bahay. Wala pa si Richard. Inilapag niya ang gamit sa sala. Tumingin siya sa salamin sa hallway. Wala na ang pamamaga ng mata. Wala na ang panginginig ng kamay. Nagsuot siya ng apron. Pumunta siya sa kusina at nagsimulang maghiwa ng sibuyas. Kailangan niyang magluto ng hapunan. Kailangan niyang maging perpektong asawa. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Richard na pumarada sa garahe, huminga siya ng malalim. Showtime! Bumukas ang pinto. Pumasok si Richard, amoy alak at pabango ng babae, mukhang pagod at iritado. O andito na pala kayo. Akala ko ba may sakit ka bati nito nang walang gana? Humarap si Catherine, may hawak na sandok at ibinigay ang pinaka-inosente at pinakamapagkumbabang ngiti
sa buong mundo. Magaling na ako, Richard. Salamat sa pagpapadala ng pera, malambing niyang sabi. Ipinagluto kita ng paborito mo. Maupo ka na pagsisilbihan kita. Hindi alam ni Richard na ang babaeng nagsisilbi sa kanya ngayon ay siya ring babaeng maghuhukay ng kanyang libingan. Mabigat ang hangin sa loob ng dining room. Ang tanging naririnig lamang ay ang tunog ng kubyertos na tumatama sa porselanang plato. Nakaupo si Richard sa kabisera, nakatingin sa kawalan, habang ang kanyang steak na niluto ni Catherine, ng medium rare, ayon sa gusto niya ay halos hindi nagagalaw. Si Catherine naman ay tahimik na naghihimay ng isda para kay Kai sa gilid. Richard, hindi mo ba nagustuhan ang pagkain malambing na tanong ni Catherine? Binabasag ang katahimikan. Binitawan ni Richard ang tinidor ng padabog. Klang na papitlag, si Kai, pagkain. Sa tingin mo ba, Catherine, makakakain ako ng maayos sa lagay ng kumpanya bulyaw ni Richard? Inilot niya ang kanyang sentido. Umaarte na parang pasan niya ang buong daigdig. Bagsak na ang Royal Events. Wala na. Bankrupt na tayo. Dahan-dahang ibinaba ni Catherine ang kanyang kutsara. Sa loob-loob niya gusto niyang palakpakan ang acting ng asawa. Best actor. Anong ibig mong sabihin, tanong niya, nilalakihan ang mata sa gulat. Akala ko ba maayos ang lahat? Ang dami mong kliyente. Di ba? Kliyente, tumawa ng mapakla si Richard. Puro reklamo ang mga kliyente. Tumaas ang presyo ng suppliers, naipit ang mga imports natin sa customs, at ang mga investors ay nagsisipag-atrasan. Baon ako sa utang, Catherine, milyon-milyon tumayo. Si Richard at nagpalakad-lakad sa sala, gulo-gulo ang buhok. Tinitigan siya ni Catherine. Alam niyang kasinungalingan ng lahat. Ang totoo, ang pera ay inililipat ni Richard sa ghost company nito at ipinangsusugal. Pero kailangan niyang sumakay sa laro. Diyos ko, anong gagawin natin, mangyak-ngiyak na tanong ni Catherine. Huminto si Richard sa paglakad at humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik parang isang predator na nakakita ng pagkakataon. May paraan pa para maisalba ang kumpanya o kahit pambayad man lang sa interes ng bangko para hindi nila ilitin ang bahay na to, sabi ni Richard. Lumapit siya kay Catherine. Yung ipon natin, yung joint savings na pinahahawakan ko sa'yo. Nasa 800,000 pesos din yon, di ba? Akin na ang passbook. Kailangan ko ngayon din. Ito na. Ito na ang sandaling hinihintay ni Catherine. Ang checkmate sa unang round. Yumuko si Catherine, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Richard. Ano, kunin mo na. Nagmamadali ako, sigaw ni Richard. Wala na. Bulong ni Catherine. Natigilan si Richard. Anong wala na? Nag-angat ng tingin si Catherine na may luhang tumutulo sa pisngi. Wala na yung pera, Richard. Nagastos ko na. Sa isang iglap nagdilim ang paningin ni Richard. Hinablot niya ang braso ni Catherine at hinila ito patayo. Anong nagastos? Saan mo dinala ang 800,000? May lalaki ka ba? Nasasaktan ako, daing ni Catherine. Hindi, wala akong lalaki. Para kay Kai yun. Para kay Kai, bumili ako ng educational plan at insurance. Mabilis na paliwanag ni Catherine, humihikbi. Sabi kasi ng kumare ko, maganda daw ang VUL ngayon. Para secured ang college ni Kai at ang kalusugan niya. Binayaran ko ng full payment para sa 20 years para hindi na natin intindihin. Binitiwan siya ni Richard pero hindi dahil sa awa. Binitiwan siya nito dahil sa sobrang galit. Tanga, sigaw ni Richard. Napakabobo mo talaga. Hinampas ni Richard ang lamesa. Ang mga plato-baso at ang steak ay nagsiliparan at bumagsak sa sahig. Basag. Nagkalat ang bubog at pagkain sa tiles. Tumalsik ang sauce sa puting pantalon ni Catherine. Mama, iyak ni Kai na tumakbo palapit at yumakap sa binti ng ina. Umalis ka dyan? Bata, akmang sisipain ni Richard ang mga Lego sa sahig. Richard, huwag ang anak natin, sigaw ni Catherine. Mabilis niyang niyakap si Kai at tinakpan ang tenga nito. Kai, pumasok ka sa kwarto. Sige na please.
Huwag kang lalabas. Takot na tumakbo si Kai papasok sa kwarto. Nang silang dalawa na lang, ang natira sa gitna ng magulong kusina, hinarap ni Richard si Catherine. Kailangan ko ng pera para sa kumpanya. Tapos itinapon mo sa walang kwentang insurance duro ni Richard. Sa mukha niya, wala ka talagang silbi. Palamunin pabigat sa loob-loob ni Catherine, gusto niyang ngumiti. Good. Maniwala ka na wala na akong pera. Maniwala ka na tanga ako. Ang totoo, ang pera ay hindi sa insurance napunta, kundi inilipat niya sa account ng nanay niya bago pa man siya manalo sa loto. Pero sa labas siya ay isang asawang nagmamakaawa. Dahan-dahang lumuhod si Catherine sa gitna ng mga basag na plato. Hindi niya ininda ang talim ng porselana na tumutusok sa kanyang tuhod. Patawarin mo ako, Richard. Please. Pagmamakaawa niya, hawak ang laylayan ng pantalon ng asawa. Hindi ko alam na bankrupt na pala tayo. Gusto ko lang naman protektahan ang anak natin. Akala ko matutuwa ka. Matutuwa. Sa kabobohan mo, dura ni Richard. Bibabawi ako, hikbi ni Catherine. Gagawin ko ang lahat. Tutulungan kita sa kumpanya. Tumigil si Richard. Tumingin siya sa asawang nakaluhod sa paanan niya. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang evil idea. Kung nasa kumpanya si Catherine, makikita nito kung gaano kalugi ang negosyo. Mas madali itong mapapaniwala na kailangan nilang mag-divorce para hindi madamay si Catherine sa mga kaso. At isa pa, gusto niyang ipahiya ito. Gusto niyang makita ni Nicole kung gaano kawalang kwenta ang asawa niya. Tutulong ka, sarkastikong tanong ni Richard. Anong gagawin mo, magluluto ng kare-kare? Habang hinahabol ako ng mga bangko. Kahit ano sagot ni Catherine, nakayuko pa rin. Gagawin ko ang trabaho ng cleaner o messenger para hindi ka na magpasweldo. Makakatipid ang kumpanya. Kahit walang sweldo, Richard, basta hayaan mo lang akong tulungan ka. Please, hayaan mo akong bumawi sa kasalanan ko. Ngumisi si Richard. Tinitigan niya si Catherine na parang isang basahan. Sige, sabi ni Richard. Ang boses niya ay malamig at puno ng panghahamak. Gusto mong tumulong. Bukas na bukas din sumama ka sa akin. Pero tandaan mo ito, Catherine. Sa opisina, hindi kita asawa. Isa ka lang tao doon. Susundin mo lahat ng iuutos ko. At ni Nicole. Si Nicole ang head ng operations ngayon, kaya siya ang boss mo. Nag-angat ng tingin si Catherine. Oo, susundin ko si Nicole. At huwag kang mag-aayos, dagdag ni Richard habang tinitingnan ang mukha ni Catherine. Huwag mong ipapahiya ang kumpanya sa pag-aastang donya. Magsuot ka ng damit na pangtrabaho, pang-janitor kung kailangan. Opo, Richard. Tumalikod si Richard at naglakad papunta sa kwarto. Linisin mo ang kalat na yan. Nakakadiri. Nang marinig ni Catherine ang pagsara ng pinto ng kwarto, dahan-dahan siyang tumayo. Masakit ang tuhod niya dahil sa mga bubog. Ang damit niya ay marumi. Ang buhok niya ay gulo-gulo. Pero ang puso niya ay buo. Pinunasan niya ang luha. Tiningnan niya ang saradong pinto kung saan naroon ang asawa niya. Akala mo, nanalo ka dahil napaluhod mo ako, bulong niya sa hangin. Hayaan mo, Richard. Ito na ang huling beses na luluhod ako sa'yo. Sa susunod na luluhod ang isa sa atin. Sisiguraduhin kong ikaw yon. Kinuha niya ang walis at dustpan. Habang nililinis ang mga basag na plato, nagpaplano na siya. Nakapasok na siya. Bukas, magsisimula ang kanyang pagiging insider. Bukas, makakaharap na niya si Nicole. At bukas, mahahanap niya ang ebidensya. Napatingin siya sa kawalan at isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 6:00 pa lang ng umaga ay gising na si Catherine. Sa harap ng salamin, hindi niya inaayos ang sarili. Para gumanda, inaayos niya ang sarili para magmukhang kaawa-awa. Nagsuot siya ng isang kupas na t-shirt na maluwag at lumang maong pants. Tinali niya ang kanyang buhok ng mahigpit, walang style, at siniguradong wala ni katiting na pulbos o lipstick sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ito ang gusto nila. Bulong niya. Ang Catherine na walang laban.
Iniwan niya si Kai sa kanyang mga magulang na lumuwas mula Laguna at tumutuloy muna sa isang apartment na inupahan niya ng patago. Pagdating sa Royal Events, sumakay siya sa kotse ni Richard. Hindi sa passenger seat kundi sa likod, kasama ang mga kahon ng giveaways. Pagbaba nila sa parking lot, nauna nang maglakad si Richard. Ni hindi man lang siya nito nilingon. Pagpasok sa lobby, naramdaman agad ni Catherine ang mga mata ng mga empleyado. Si Bea, ang receptionist, ay napatayo sa gulat nang makita ang asawa ng boss na nakabuntot dito na parang utusan may bitbit na mabibigat na folder. "Good morning, Sir Richard. Ma'am Catherine?" Bati ni Bea nag-aalangan. Huminto si Richard at humarap sa mga empleyado. Pumalakpak ito para kunin ang atensyon ng lahat. "Listen everyone!" Anunsyo ni Richard sa baritonong boses. Gaya ng alam nyo tight ang budget ng kumpanya. We have to cut costs. Kaya mula ngayon si Catherine muna ang hahawak ng utility at messengerial tasks. Siya ang maglilinis, magtitimpla ng kape at mag-aayos ng kalat nyo. Tahimik ang buong opisina. Walang makapaniwala. Ang asawa ng CEO gagawing janitress. At isa pa, dagdag ni Richard na may halong diin. Dito sa opisina, empleyado siya. Huwag niyo siyang tawaging ma'am. Tawagin niyo siyang Catherine. Maliwanag. Yes, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga staff bagamat bakas sa mukha nila ang awa at hiya para kay Catherine. Yumuko lang si Catherine, yakap ang mga folder. "Kayo na po ang bahala sa akin. Gagawin ko po ang lahat para makatulong." Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Nicole. Ibang-iba ang aura nito. Naka-red stiletto heels, fitted na pencil skirt at blazer na halatang mamahalin. Kumikinang ang kanyang mga alahas at amoy na amoy ang kanyang perfume sa buong kwarto. Naglakad siya palapit kay Richard at humalik sa pisngi nito isang beso na masyadong malapit para sa isang empleyado at boss. Pagkatapos dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Catherine. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mapulang labi. "Oh, nandito ka na pala, Catherine," bati ni Nicole. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na parang tinitingnan ang isang basurahan. "Bagay sa'yo ang suot mo. Very humble." "Good morning, Ma'am Nicole," sagot ni Catherine nang hindi tumitingin sa mata nito. "Tamang-tama," sabi ni Nicole. "Pakitimpla mo nga ako ng kape. Iced caramel macchiato. Yung Starbucks style ha. Ayoko ng lasang instant. Dalhin mo sa office ko in 5 minutes. Tumalikod na si Nicole at pumasok sa office nito. Kasunod si Richard. Naiwan si Catherine sa gitna ng opisina. Nagsimula siyang maglakad papunta sa pantry. Ramdam niya ang bulungan ng mga empleyado. Grabe naman si Sir Richard. Bakit pumapayag si Ma'am Catherine ng ganyan? Huminga ng malalim si Catherine. Hayaan niyo silang maawa. Ang awa ay sandata. Sa loob ng 1 linggo, naging impyerno ang buhay ni Catherine sa Royal Events. Utos dito, utos doon. Pinapapunta siya ni Nicole sa kabilang ibayo ng Makati para lang bumili ng organic salad. Tapos pagbalik niya ay sasabihin itong hindi na siya gutom. Pinapalinis sa kanya ang CR ng mga lalaki. Pero ang pinakamatinding eksena ay nangyari noong Miyerkules ng hapon. Nagpupulong ang marketing team sa conference room. Nandoon si Richard, si Nicole at ilang key staff. Inutusan si Catherine na magsilbi ng snacks. Habang inilalapag ni Catherine ang tray ng iced tea sa mesa, aksidenteng nasagi ng siko ni Nicole ang baso. Splash! Tumapon ang malamig at malagkit na iced tea sa sahig at tumalsik pa ito sa mamahaling sapatos ni Nicole. "Ay, ano ba yan?" Tili ni Nicole. Tumayo siya agad. "Tignan mo ang ginawa mo." "Ang clumsy mo talaga. Alam mo bang limited edition tong sapatos ko?" "Sorry po, ma'am. Hindi ko sinasadya." Mabilis na sabi ni Catherine, kahit alam niyang hindi naman siya ang may kasalanan. Kumuha siya ng tissue para punasan. "Huwag mong gamitan ng tissue yan," sigaw ni Nicole. "Maglalasgas yan. Gamitan mo ng basahan at linisin mo ang sahig." Ngayon na. Nagkatinginan ang mga staff.
Nakatingin din si Richard pero wala itong ginawa. Nakasandal lang ito sa upuan pinanonood ang asawa na mapahiya. Dahan-dahang lumuhod si Catherine. Sa harap ng 10 tao sa harap ng kabit ng asawa niya at sa harap ng lalaking pinakasalan niya, lumuhod siya sa sahig. Kinuha niya ang basahan mula sa kanyang bulsa at sinimulang punasan ng iced tea. Nasa tapat ng mukha niya ang sapatos ni Nicole. Nakikita niya ang red sole nito. Tandaan mo ang sapatos na ito? Catherine, sabi niya sa sarili habang kinakagat ang labi para pigilan ang luha. Balang araw ako naman ang tatapak sa inyo. Bilisan mo, utos ni Nicole habang nakatingin sa kanya sa baba. Nag-aaksaya tayo ng oras dahil sa katangahan mo. Nang matapos tumayo si Catherine, bitbit ang basang-basahan na kulay iced tea. Tapos na po, ma'am. Mahinang sabi niya. Get out. Irap ni Nicole. Lumabas si Catherine ng conference room. Pagkasara ng pinto, narinig niya ang tawanan sa loob. Tawanan na parang mga demonyo. Dumiretso siya sa pantry. Nanginginig ang kamay niya sa galit pero kailangan niyang kumalma. Tumingin siya sa paligid. Sa sulok ng pantry may isang mesang maliit. Doon nakaupo si Aling Teresa, ang chief accountant ng kumpanya. Matagal na si Teresa sa Royal Events. Nasa 50s na ito, laging nakasalamin at laging mukhang stress. Siya ang laging kausap ni Richard sa telepono tuwing may problema sa pera. Napansin ni Catherine na laging mag-isang kumakain si Teresa. Hindi ito sumasabay sa mga bata at may ingay na marketing staff. May baon itong simpleng ulam sa Tupperware. Ito ang target niya. Kinuha ni Catherine ang baon niyang lunch bag. Huminga siya ng malalim at nilapitan ng matanda. Hi, Aling Teresa. Bati ni Catherine sa pinakamalambing niyang boses. Pwede po bang makishare ng table? Wala po kasi akong kasabay. Nag-angat ng tingin si Teresa. Inayos nito ang salamin. May halong gulat at awa sa mata nito. Nakita niya ang mantsa sa damit ni Catherine galing sa iced tea. Oo naman, Catherine. Maupo ka, sagot ni Teresa. Nabalitaan ko ang nangyari kanina. Pagpasensyahan mo na si Ma'am Nicole. Mainit lang talaga ang ulo noon. Umupo si Catherine at binuksan ang kanyang Tupperware. Ang laman kare-kareng baka na may makapal na peanut sauce at sariling gawang bagoong. Agad na kumalat ang masarap na amoy. Sa maliit na pantry, napatingin si Teresa sa pagkain. Napalunok ito. Ang baon lang ni Teresa ay pritong isda at kanin. Naku, ang bango naman yan. Di napigilang puna ni Teresa. Ngumiti si Catherine. Sobra po ang naluto ko. Ito po kasi ang paborito ni Richard dati, kaso hindi na siya kumakain ng luto ko ngayon. Sayang naman po kung itatapon. Gusto niyo po ba tikman? Marami po akong dalang bagoong. Naku, nakakahiya naman. Ikaw ang nagluto. Opo. Ito lang naman po ang alam kong gawin. Pagpapakumbaba ni Catherine, kumuha siya ng ekstrang platito at nilagyan ng kare-kare at iniabot kay Teresa. Sige na po, Aling Teresa. Mas masarap kumain kapag may kasabay. At saka, kailangan ko rin po ng kausap. Pakiramdam ko po kasi mag-isa lang ako dito. Natigilan si Teresa. Tinitigan niya si Catherine. Nakita niya ang lungkot sa mata ng babae. Si Teresa na isang byuda at may mga anak na nasa abroad ay alam ang pakiramdam ng pag-iisa. Tinanggap ni Teresa ang platito. Salamat, Ineng. Tinikman niya ito. Nanlaki ang mata ni Teresa. Diyos ko, ang sarap. Bulalas ni Teresa. Catherine, chef ang level ng luto mo. Mas masarap pa ito kaysa sa caterer natin sa mga events. Ngumiti si Catherine pero may halong pait. Salamat po. Sana nga po na-appreciate din ni Richard yan. Kaso sabi niya wala daw akong silbi. Pabigat lang daw ako sa kumpanya. Bumaba ang tingin ni Teresa. Alam niya ang totoo. Alam niyang si Catherine ang legal wife at si Nicole ang kabit. Alam din niya ang mga financial maneuver na pinagagawa ni Richard sa kanya. Nakakaramdam siya ng guilt pero takot siyang mawala ng trabaho. Huwag kang maniwala dyan.
Bulong ni Teresa habang sumusubo ng kanin. Masipag ka at mabuti kang tao. Nakikita ko yon. Salamat po, Aling Teresa, sagot ni Catherine. Pagkatapos ay inilapit niya ng kaunti ang mukha niya at binabaan ng boses. Kaya nga po nagtatrabaho ako ng libre dito eh. Gusto kong tulungan si Richard. Sabi niya kasi, bankrupt na daw tayo. Totoo po ba yon? Sobra po akong nag-aalala sa kanya. Nasamid si Teresa. Uminom ito agad ng tubig. Umiwas ng tingin si Teresa. Hindi ito makatingin ng diretso kay Catherine. Alam mo naman ang negosyo minsan up minsan down. Napansin ni Catherine ang pagkabalisa ni Teresa. Napansin niya ang panginginig ng kamay nito. Hindi ito ang reaksyon ng taong nagsasabi ng totoo. Ito ang reaksyon ng taong may itinatago. Bingo! Sa bagay po, sabi na lang ni Catherine, hindi na namilit. Basta po kung may maitutulong ako, sabihin niyo lang. Kahit taga-Xerox o taga-tapon ng basura. Kumain na lang tayo, Catherine, sabi ni Teresa, pero mas malambot na ang tono nito ngayon. Sa tanghaling iyon nabuo ang isang tulay na gawa sa kare-kare at awa. Habang kumakain sila lihim, na pinagmamasdan ni Catherine ang ID lace ni Teresa. Nakita niya ang susi na nakasabit doon, susi ng filing cabinet. Malapit na, sabi ni Catherine sa sarili. Konti na lang, Teresa. Kakampi na kita. Sa labas ng pantry narinig niya ang boses ni Nicole na sumisigaw na naman sa hallway. Pero sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Catherine dahil alam niyang nasa loob na siya ng kuta ng kalaban at nagsisimula na siyang magtanim ng bomba. 1 linggo na ang nakalipas. Sa loob ng panahong yon naging invisible si Catherine sa opisina. Siya ang babaeng tagawalis tagatapon ng basura at tagatimpla ng kape. Para kay Richard at Nicole, isa na lang siyang anino. Walang boses, walang silbi. Pero hindi nila alam ang aninong ito ay may matatalas na mata. Araw ng Biyernes. Ito ang deadline ng monthly report. Tensyonado ang buong opisina. Habang nagpupunas ng salamin sa hallway malapit sa finance department, napansin ni Catherine ang kakaibang kilos ni Aling Teresa. Tuwing papasok si Richard o Nicole sa kwarto, mabilis na isinasara ni Teresa ang kanyang laptop at ipinapatong sa ibabaw nito ang isang makapal na black folder. Pero kapag umaalis na ang mga ito, inilalabas ni Teresa mula sa kanyang drawer ang isang lumang blue ledger notebook at binubuksan muli ang laptop para mag-input ng data. 2 libro isip ni Catherine, isang itim para sa BIR at kay Richard na lugi, kunwari, at isang asul para sa totoong pera. Kailangan niya ang laman ng blue book at ang soft copy sa laptop. Pero paano hindi umaalis si Teresa sa pwesto niya kapag deadline? Biglang dumating ang pagkakataon. May food tasting na nagaganap sa function room para sa isang debut. Ang caterer ay nagsiset-up ng buffet warmer. Pumasok si Catherine. Sa pantry, nakatabi lang ng finance office, nakita niya ang microwave oven. Kumuha siya ng isang bag ng popcorn at isang plastic container. Inilagay niya ito sa loob at pinihit ang timer sa 30 minutes, high heat. Lumabas siya agad at naglakad palayo kunwari ay maglilinis ng CR sa kabilang dulo. Pagkalipas ng 5 minuto, amoy sunog. Nagsimulang umusok ang pantry. Ang usok ng nasusunog na plastic at popcorn ay kumalat sa aircon duct. Tumunog ang fire alarm. Sunog may sunog sa pantry, sigaw ng isang staff. Nagkagulo. Nagsilabasan ang mga empleyado. Si Richard at Nicole na nasa meeting ay mabilis na lumabas, takot na takot sa kanilang kaligtasan. Evacuate everyone out. Sigaw ni Richard. Nakita ni Catherine si Aling Teresa. Nagmamadali itong tumayo bitbit ang kanyang handbag, pero naiwan nito ang laptop at ang blue book sa mesa dahil sa taranta. Sumabay si Teresa sa agos ng mga taong pababa ng fire exit. Ito na. Sa gitna ng kaguluhan habang ang lahat ay tumatakbo, palabas si Catherine ay tumakbo papasok. Tinakpan niya ng panyo ang ilong at bibig niya dahil sa usok.
Pumasok siya sa opisina ni Teresa. Ang laptop ay bukas pa. Hindi nag-logout si Teresa dahil sa gulat. Mabilis ang mga kamay ni Catherine. Inilabas niya ang binili niyang high-speed flash drive mula sa kanyang bra. Isinaksak niya ito sa USB port. Hinanap niya ang folder na may pangalang Royal Internal Reel. Copy, paste to USB. Lumabas ang progress bar. 10%, 25%. Ang bagal. Ang daming files. Mga resibo, bank transfers at ghost payrolls. 50%. Rinig na rinig ni Catherine ang tibok ng puso niya sa kanyang tenga. Ang usok ay kumakapal na sa labas. Baka may pumasok na bumbero o security guard. 85%. Biglang bumukas ang pinto. Napatalon si Catherine. Hinarangan niya ang laptop gamit ang katawan niya. Si Aling Teresa. Bumalik siya. Hingal na hingal pawisan at may panyong nakatakip sa ilong. Catherine! Gulat na sigaw ni Teresa. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa lumalabas? Tumingin si Teresa sa likod ni Catherine. Nakita niya ang flash drive na umiilaw sa gilid ng laptop. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Diyos ko, ninanakawan mo ba ang kumpanya? Aling Teresa, please. Nanginginig na sabi ni Catherine. Ipapatawag ko ang guard. Sasabihin ko kay Sir Richard. Akmang tatalikod si Teresa para sumigaw. Huwag. Tumakbo si Catherine at lumuhod sa paanan ni Teresa. Niyakap niya ang binti ng matanda. Umiiyak siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil kailangan niyang makuha ang puso nito. Aling Teresa, maawa po kayo. Hindi ko po ninanakawan ang kumpanya. Kinukuha ko lang po ang ebidensya para iligtas ang sarili ko. Huminto si Teresa. Tumingin siya sa baba. Anong ebidensya? Tumingala si Catherine. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Alam niyo po ang totoo, di ba? Alam niyo na hindi bankrupt ang kumpanya. Alam niyong nililipat ni Richard ang pera sa account ng tatay niya. At alam niyo rin na ipapasa niya sa akin lahat ng utang. Namutla si Teresa. Narinig ko po sila. Patuloy ni Catherine. Si Richard at si Nicole. Plano nilang ipakulong ako. Plano nilang kunin si Kai kapag nasa kulungan na ako. Aling Teresa, nanay din po kayo. Hahayaan niyo po bang mangyari yon sa isang ina na wala namang ginagawang masama? Napahawak si Teresa sa bibig niya. Naalala niya ang mga utos ni Richard. Teresa, lutuin mo ang libro. Teresa, ilagay mo ang pangalan ni Catherine sa mga bad loans. Matagal na siyang kinakain ng konsensya. Sa screen ng laptop nag-blink ang mensahe copy complete. Aling Teresa, bulong ni Catherine. Tulungan niyo po ako. Hindi ko po kayo idadamay. Pangako, kailangan ko lang ng panlaban. Katahimikan. Tanging ang tunog ng alarm sa malayo ang naririnig. Dahan-dahang yumuko si Teresa. Hinawakan niya ang balikat ni Catherine at itinayo ito. Tumingin si Teresa sa blue ledger sa mesa. Kinuha niya ito. Ito! Abot ni Teresa sa blue book. Kunan mo ng litrato ang pahina. Hanggang 60 oh. Nandoon ang mga pirma ni Richard sa mga illegal transfers. Ang files sa laptop encrypted. Yan. Hindi mo mabubuksan kung wala ang password. Nagulat si Catherine. Ang password. Kumuha ng sticky note si Teresa at nagsulat ng mabilis. Idinikit niya ito sa flash drive ni Catherine. Yan ang password. Nicole Forever 24. Yan ang kahibangan ng asawa mo. Mapait na sabi ni Teresa. Bakit niyo ako tinutulungan? Tanong ni Catherine habang nanginginig na kinukunan ng litrato ang ledger gamit ang phone niya. Bumuntong hininga si Teresa dahil kanina nung sinigaw ni Nicole na iligtas ang mga gamit ko. Ikaw ang unang pumasok sa isip ko. Mabuti kang tao, Catherine, at pagod na rin ako. Pagod na akong maging kasangkapan ng kasamaan nila. Salamat po. Maraming salamat po, hagulgol ni Catherine. Umalis ka na. Utos ni Teresa. Daanan mo ang back door. Ako na ang bahala dito. Sasabihin ko na nakorrupt ang files dahil sa power interruption kaya nawawala ang logs.
Tumango si Catherine. Hinugot niya ang flash drive. Niyakap niya ng mabilis si Teresa at tumakbo palabas ng finance office, dumaan sa likod, kung saan walang CCTV. Paglabas niya ng building, nakahalo siya sa dami ng tao. Nakita niya si Richard na yakap-yakap si Nicole sa gilid ng kalsada habang si Nicole ay umaarte na nahihilo sa usok. Napahawak si Catherine sa bulsa niya. Naroon ang flash drive. Naroon ang phone niya na may litrato ng blue book. Ang usok mula sa pantry ay unti-unting nawawala. Pero ang apoy ng paghihiganti ni Catherine ay lalo pang lumalagablab. Tapos na ang pagiging alalay ko, isip niya, habang tinititigan ang magkalaguyo. Hawak ko na ang leeg niyo. Kinabukasan pagkatapos ng insidente ng sunog sa pantry, pumasok si Catherine sa opisina ni Richard. Hindi siya naglinis. Hindi siya nagtimpla ng kape. Nakatayo lang siya sa harap ng mesa ng asawa. Suot ang kanyang lumang damit pero may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Ano na naman ba, Catherine, bulyaw ni Richard habang ka-text si Nicole sa cellphone. Kung hihingi ka na naman ng pera para sa tuition ni Kai, pues umalis ka na. Wala akong pera. Huminga ng malalim si Catherine. Inilabas niya ang kanyang ID lace at dahan-dahang ipinatong sa mesa ni Richard. Ayoko na, Richard, mahinang sabi niya, pero may diin. Napatingin si Richard. Anong ayaw mo na? Pagod na ako, sagot ni Catherine, pinipigilan ang ngiti ng tagumpay. Pagod na akong maging alila sa sarili kong kumpanya. Pagod na akong ipahiya ni Nicole at natatakot ako. Muntik na akong masunog kahapon. Hindi ko kayang iwan si Kai ng walang nanay. Tumawa si Richard. Isang tawang puno ng pangmamaliit. Sa wakas sumuko ka rin. Sabi ko naman sa'yo wala kang silbi dito. Good riddance. Mas makakatipid kami kung wala ka. Aalis na ako. At pumapayag na rin ako sa gusto mo, dagdag ni Catherine yumuko para itago ang kanyang ekspresyon. Kung gusto mong maghiwalay na tayo para di ako madamay sa utang ng kumpanya, pipirma ako. Natigilan si Richard. Nagniningning ang mga mata nito. Ito ang gusto niya. Mabuti naman at gumana na yang utak mo nang ngisi ni Richard. Ihahanda ko ang mga papel sa susunod na linggo. Sa ngayon, lumayas ka na sa paningin ko. Tumalikod si Catherine at naglakad palabas. Pagkasara ng pinto na wala ang lungkot sa mukha niya, pinalitan ito ng determinasyon. Tapos na ang pagpapanggap sa loob. Ngayon, sisimulan ko na ang gera sa labas. Hapon. Ang init ng araw ay tumatama sa aspalto ng isang masikip na kalye sa Tondo. Malayo ito sa air-conditioned na opisina ng Royal Events. Bumaba si Catherine. Sa isang taxi iniwan niya ang bago niyang sasakyan para hindi agaw atensyon. Suot niya ang simpleng blouse at slacks. Bit-bit ang isang envelope. Huminto siya sa harap ng isang maliit na karinderya na may pangalang Doug's Pares at Mami. Mausok, maingay at mainit. Ang mga tricycle driver at kargador ay nakapila para kumain. Sa likod ng malaking kaldero, isang lalaking nasa mid-40s may malaking pangangatawan, balbas sarado, at may pilat sa braso ang abala sa paghahalo ng sabaw. Si Chef Douglas. Dati siyang executive chef ng Royal Events. Siya ang utak sa likod ng masasarap na menu na nagpasikat sa kumpanya noon. Pero 2 taon na ang nakakaraan, tinanggal siya ni Richard. Inakusahan siya ni Richard na nagnanakaw ng ingredients, sinira ang pangalan niya sa industriya at pinalitan ng mas murang supplier para makatipid. Umupo si Catherine sa isang bakanteng silya na gawa sa monoblock. Isang ang beef Paris chef order ni Catherine. Napatingin si Douglas. Natigilan siya sa paghahalo. Kilala niya ang mukhang yon. Wala kaming chef dito, Miss, masungit na sagot ni Douglas. At kung naliligaw ka, hindi ito lugar para sa mga social. Hindi ako naliligaw. Douglas, sagot ni Catherine. Kumunot ang noo ni Douglas. Binitawan niya ang sandok at lumapit sa mesa, pinupunasan ang kamay sa maruming apron. Anong ginagawa ng asawa ni Richard dito? Galit na bulong niya. Nandito ka ba para insultuhin ako ulit? Para sabihin na successful na kayo habang ako nagluluto sa kalsada?
Tikman ko muna ang luto mo, kalmadong sagot ni Catherine. Inabutan siya ng staff ng isang mangkok ng pares. Humigop si Catherine ng sabaw. Ang lasa. Perfect. Malasa malambot ang karne at may tamang balanse ng tamis at alat. Kahit sa karinderya lang, ang kalidad ay panghotel pa rin. Sayang ang talentong ito. Binaba ni Catherine ang kutsara. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Douglas. Masarap. Sayang at dito lang bumabagsak ang talento mo, sabi ni Catherine. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko, banta ni Douglas. Wala akong panahon sa inyo ng asawa mo. Hiwalay na kami. Well, malapit na, sabi ni Catherine. At kaya ako nandito, Douglas, ay dahil pareho tayo ng kalaban. Pareho tayong ninakawan ni Richard. Natigilan si Douglas. Anong ibig mong sabihin? Inilabas ni Catherine ang envelope. Inilapag niya sa mesa ang mga printout ng email at ledger na nakuha niya kay Teresa. Basahin mo. Pahina 3 utos ni Catherine. Kinuha ni Douglas ang papel. Binasa niya ito. Nanlaki ang mga mata niya. Ito ang internal memo ni Richard, 2 taon na ang nakakaraan. Subject termination of Douglas. Plan. Plant fake evidence of theft inside his locker. Reason too expensive. Need to cut costs for higher profit margin. Nanginig ang kamay ni Douglas. Nilukot niya ang papel. Hayop siya. Sabi na nga ba? Sinirat niya ako. Sinira niya ang buhay ko. Dahil sa kanya iniwan ako ng asawa ko kasi nawalan ako ng trabaho. Wala na akong nakuha kahit back pay. At hindi lang yon, dagdag ni Catherine. Alam kong baon ka sa utang ngayon sa Bombay para lang mapanatili ang karinderyang ito. Ano bang kailangan mo, sigaw ni Douglas? Nandito ka ba para ipamukha sa akin to? Nandito ako para bigyan ka ng pagkakataong gumanti, sagot ni Catherine. Ang boses niya ay naging seryoso, tunog negosyante, hindi na tunog housewife. Gusto kong ibagsak ang royal events. Gusto kong agawin ang lahat ng kliyente nila. At kailangan ko ng chef na kayang magluto ng pagkaing hinding-hindi nila matatalo. Tumawa ng mapakla si Douglas. Gumanti. Patawa ka ba, Catherine? Wala kang pera. Wala akong pera. Ang royal events ay sikat na. Paano natin sila lalabanan? Gamit ang pares ko, kinuha ni Catherine ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang bank app. Ipinakita niya ang balanse kay Douglas. Hindi ipinakita ni Catherine ang buong 300 milyon. Naglipat lang siya ng sapat na halaga sa isang checking account. Available balance P. 20,000 nalaglag ang panga ni Douglas. Tumingin siya sa cellphone, tapos kay Catherine, tapos sa cellphone ulit. Ping! Paano? Akala ko ba? Nanalo ako sa loto, bulong ni Catherine. Pero walang nakakaalam. Lalo na si Richard. Gagamitin ko ang perang ito para durugin siya. Ibinalik ni Catherine ang cellphone sa bag. Magtatayo tayo ng bagong catering company. High-end. Exclusive. Ako ang bahala sa kapital, sa management at sa strategy. Ikaw ang bahala sa kusina. Ikaw ang magiging head chef at partner. Bibigyan kita ng 20% share sa kumpanya plus salary na triple ng sweldo mo dati kay Richard. Hindi makapagsalita si Douglas. Mula sa pagiging cook sa kalsada, inaalok siya ngayon ng milyon at paghihiganti. Bakit ako, tanong ni Douglas? Dahil galit ka, sagot ni Catherine. Ang taong galit hindi napapagod. Ang taong galit gagawin ang lahat para manalo. At alam kong mismo nang magluto para sa mga taong nakaka-appreciate ng gawa mo. Inilahad ni Catherine ang kanyang kamay sa ibabaw ng maruming mesa ng karinderya. Ano, Chef Douglas, hahayaan na lang ba nating manalo ang demonyo? O ipapakita natin sa kanya kung sino ang totoong hari ng kusina? Tinitigan ni Douglas ang kamay ni Catherine. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maliit at mainit na pwesto. Naalala niya ang kahihiyan noong pinalayas siya ng security guard sa royal events. Pinunasan ni Douglas ang kanyang kamay sa apron. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay mahigpit na kinamayan si Catherine. Ang kanyang mata ay nag-aapoy sa determinasyon.
Sige, sagot ni Douglas. Lulutuin natin sila ng buhay. Ngumiti si Catherine. Magaling! Anong itatawag natin sa kumpanya, tanong ni Douglas. Tumingin si Catherine sa malaking apoy sa ilalim ng kaldero ng pares. Galing tayo sa Abu Douglas. Sinunog tayo ng mga taong pinagkatiwalaan natin. Pero babangon tayo. Tumingin siya sa dating chef. Phoenix Feast, sabi ni Catherine. Yan ang pangalan. Phoenix Feast Catering and Events. Babangon tayo at liliparin natin ang rurok na hindi na nila kayang abutin. Sa araw na yon, sa gitna ng usok at ingay ng tondo, nabuo ang alyansang wawasak sa kaharian ni Richard. Maghanda ka, chef, utos ni Catherine habang tumatayo. Isara mo na tong karinderya. Bukas maghahanap tayo ng commercial kitchen. At sa susunod na buwan, aagawin natin ang pinakamalaking kliyente ng Royal Events. Sino ang golden wedding ni Senator Villarreal, sagot ni Catherine. Iyon ang target ni Richard. At yun ang una nating kukunin. Naiwan si Douglas na nakanganga habang naglalakad palayo si Catherine. Hindi na ito ang asawang api. Ito ay isang mastermind. 6 na buwan. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa loob ng 6 na buwan, tahimik na nagbago ang ihip ng hangin sa industriya ng catering sa Metro Manila. Sa isang malawak at state-of-the-art na commercial kitchen sa Quezon City, abala ang lahat. Ang tunog ng mga kutsilyong tumatadtad, ang huni ng exhaust fans, at ang sigaw ng mga kusinero ay parang isang orkestra. Chef, ready na ang sauce para sa lechon belly, sigaw ng isang sous chef. Tikman mo, kulang sa truffle oil. Ulitin mo, sigaw pabalik ni Chef Douglas. Si Douglas na dati ay nagtitinda lang ng pares sa mausok na kalsada ng tondo, ngayon ay nakasuot na ng malinis at puting chef's uniform na may burda ng gintong ibon, sa dibdib ang logo ng Phoenix Feast. Bumukas ang pinto ng opisina sa itaas na may tanaw sa buong kusina. Lumabas si Catherine. Ibang-iba na siya sa Catherine na kilala ni Richard. Wala na ang lusyang na damit. Nakasuot siya ng power suit na kulay cream na ka-heels at ang buhok niya ay naka-bobcat na nagpapatingkad sa kanyang leeg at mamahaling hikaw. Pero sa kumpanya, kilala lang siya bilang Miss Cat, ang misteryosong investor at strategist. Douglas, tawag ni Catherine mula sa intercom. Ready na ba ang samples? Papunta na tayo sa Sofitel. Hinihintay na tayo ni Senator Villarreal. Tumingala si Douglas at sumaludo. Ready na, boss? Lulutuin natin sila ng buhay. Samantala, sa opisina ng Royal Events, kabaligtaran ang sitwasyon. Ano, nag-back out na naman ang flower supplier? Sigaw ni Richard habang binabato ang telepono sa lamesa. Nasa gilid si Nicole, hinihimas ang kanyang tiyan na medyo umuumbok na dahil sa pagbubuntis. Pero sa halip na magmukhang glowing mukha itong haggard, "Babe, hindi kasi natin sila nababayaran on time," reklamo ni Nicole. Pati ang aircon dito sa opisina sira na naman. Ang init? Paano ako makakapagtrabaho niyan? Pwede ba, Nicole? Tumahimik ka muna, bulyaw ni Richard. Nasa bingit tayo ng bankruptcy. Kailangan nating makuha ang kontrata para sa golden wedding anniversary ni Senator Villarreal. Iyon ang tiket natin para makabayad sa mga utang. Ang golden wedding ng mga Villarreal ay ang event of the year. Daan-daang milyonaryo at politiko ang dadalo. Kung sino man ang caterer, siguradong sisikat at dadagsain ng projects. Sino ba ang kalaban natin sa bidding, tanong ni Nicole? Isang bagong kumpanya. Phoenix Feast daw ang pangalan, sagot ni Richard habang inaayos ang kanyang necktie. Wala akong pakialam kung sino sila. Baguhan lang sila. Tayo ang Royal Events. Kilala tayo ng senador. Dapat lang makuha mo yan, Richard, banta ni Nicole. Kailangan ko ng pambayad sa ospital at sa baby shower ko. Sa function hall ng Sofitel nakaupo si Senator Vicente Villarreal at ang kanyang asawa, ang mataray at mapiling si Doña Imelda. Naunang magpresenta ang Royal Events, pumasok si Richard na may dalang malaking ngiti. Kasunod ang kanyang mga waiter. "Good afternoon, Senator Doña Imelda," bati ni Richard, todo ang charm. "Para sa inyong espesyal na araw, ang Royal Events ay naghanda ng classic European menu.
chicken cordon bleu pasta carbonara, at roast beef with mushroom sauce. Inilapag ang mga pagkain. Mukhang maganda ang plating pero nang hiwain ni Doña Imelda ang manok, kumunot ang noo nito. Ang tigas komento ng Doña. At ang sauce, lasang instant. Namutla si Richard. Ma'am, imported po ang ingredients namin. Imported, tinaasan siya ng kilay ng senador. Bakit ang roast beef niyo makunat? At ang carbonara, bakit parang scrambled egg ang luto, Richard, kilala kita? Pero parang bumaba ang kalidad niyo ngayon. Pipasensya na po, sir. May issue lang sa supplier, palusot ni Richard, pinagpapawisan ng malapot. Next, sigaw ni Doña Imelda, tinulak palayo ang plato. Sana naman mas okay itong susunod. Gutom na ako. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang team ng Phoenix Feast. Hindi sila nagdala ng garbo sa entrance. Tahimik at professional ang mga staff. Sa gitna nila naglalakad si Chef Douglas, suot ang kanyang malinis na uniform. Nanlaki ang mata ni Richard. Douglas, bulalas ni Richard. Anong ginagawa ng patay gutom na? Yan dito. Hindi siya pinansin ni Douglas. Yumuko ito sa senador. Magandang hapon po. Ako po si Chef Douglas, head chef ng Phoenix Feast. Ang aming managing partner ay nasa likod nanonood, pero hinayaan niya akong pangunahan ng demo na ito. Lumingon si Richard sa likod ng kwarto. May nakita siyang babae na nakatayo sa dilim, nakasuot ng malaking sombrero at sunglasses. Pamilyar ang tindig nito pero hindi niya maaninag ang mukha. Para sa inyo po, panimula ni Douglas, hindi kami naghanda ng European menu. Alam namin na ang Golden Wedding ay tungkol sa pamilya, sa kasaysayan at sa pagmamahal. Kaya ang handog namin ay elevated Filipino heritage cuisine. Inilabas ng mga waiter ang unang dish. Ito po ang Wagyu beef kare-kare na may truffle peanut sauce at crispy bagong alamang, paliwanag ni Douglas. Napasinghap si Richard. Kare-kare, iyon ang signature dish ng asawa niyang si Catherine. Pero paano nakuha ni Douglas ang recipe? Tinikman ni Doña Imelda ang pagkain. Sa unang subo, pumikit ang matanda. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang masungit na mukha. Diyos ko, bulong ng Donya. Ang lasang ito, pamilyar. Parang luto ng lola ko sa Pampanga, pero mas sosyal at mas malinamnam. Ang beef, natutunaw sa bibig. Masarap, sang-ayon ng senador habang sunod-sunod ang subo. Ito ang gusto ko. Pagkaing Pilipino na pwedeng ipagmalaki sa international guests. Sinundan pa ito ng seafood paella na punong-puno ng sariwang lobster at prawns at dessert trio ng ube halaya, cheesecake, leche flan turon at chocolate. Walang sinabi ang menu ni Richard. Ang royal events ay parang karinderya lang kumpara sa fine dining ng Phoenix Feast. Wala nang kailangang pag-usapan, deklara ni Senator Villarreal. Pinupunasan ng bibig gamit ang napkin. Phoenix Feast, kayo ang panalo. Kayo ang magka-cater sa anibersaryo namin. Budget is not an issue. Gusto ko ang quality nyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Richard. Teka lang, Senator, protesta ni Richard, lumapit sa mesa. Hindi pwede to. Ang Douglas na, yan, magnanakaw yan. Tinanggal ko siya sa kumpanya ko dahil nagnanakaw siya ng karne. Paano niyo pagkakatiwalaan ang kriminal na yan? Tumahimik ang buong kwarto. Tumingin si Douglas kay Richard. Kalmado lang si Douglas. Magnanakaw, sagot ni Douglas ng may diin. Sir Richard, baka nakakalimutan niyo kung sino talaga ang nagnakaw sa atin. Ang galing naman ng paratang niyo, pero ang dumi ng record niyo. Abat sumasagot ka pa, akmang. Susuguri ni Richard si Douglas. Itinaas niya ang kanyang kamao. Security, sigaw ni Doña Imelda. Agad na hinawakan ng dalawang bodyguard si Richard at pinilipit ang braso nito sa likod. Aray, bitiwan niyo ako, sigaw ni Richard nagwawala. Nasagi niya ang isang waiter at nabasag ang mga baso ng wine. Crash! Ang unprofessional mo. Richard, galit na sabi ng senador. Hindi lang pangit ang pagkain mo, pati ugali mo bulok blacklisted na ang royal events sa lahat ng projects ko at ng mga kaibigan ko. Ilabas niyo ang taong yan.
Habang kinakaladkad palabas, si Richard nagpupumiglas ito sumisigaw ng mga mura. Dinaya niyo ako. Hindi pa tayo tapos, Douglas. Pababagsakin ko kayo. Sa gitna ng kaguluhan na natiling nakatayo si Douglas, matatag at taas noo, yumuko siya sa senador. Pasensya na po sa abala, sir. Sa likuran ng hall sa may balcony, kung saan nakatayo ang misteryosong babae, tinanggal ni Catherine ang kanyang sunglasses sandali. Nakita niya ang buong pangyayari. Nakita niya kung paano ipahiya ng asawa niya ang sarili nito. Nakita niya ang pagbagsak ng reputasyon ng Royal Events sa loob lang ng isang oras. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-type ng message kay Aling Teresa na resigned na rin at lihim na nagtatrabaho para sa Phoenix Feast bilang consultant. Message sent, nakuha natin ang kontrata. Simulan na ang Phase 2. Ihanda ang mga dokumento para sa diborsyo. Isinuot muli ni Catherine ang salamin at tahimik na lumabas sa side exit. Si Richard ay nagsisimula palang matalo. At siya ay nagsisimula palang manalo. Ang Phoenix ay nakalipad na at ang Royal ay unti-unti nang nagiging abo. Amoy alak at sigarilyo ang loob ng opisina ni Richard. Kalat-kalat ang mga demand letter mula sa bangko final notice, mula sa mga supplier at mga banta, mula sa mga loan shark na pinagkautangan niya sa sugal. Ang pagkatalo nila sa golden wedding ni Senator Villarreal ay naging mitya ng sunod-sunod na kamalasan. Blacklisted na ang Royal Events. Wala nang gustong kumuha sa kanila. Richard na sigaw ni Nicole habang padabog na pumasok sa opisina. Malaki na ang tiyan niya, nasa ika-7 buwan na ng pagbubuntis. Tumatawag ang ospital. Kailangan na ng down payment para sa panganganak ko. At ang rent natin sa condo, 2 buwan nang delayed. Tumahimik kabulyaw ni Richard, sabay bato ng whiskey glass sa pader. Basag. Wala akong pera. Nakita mo naman, di ba inagaw ng Phoenix Feast na yan ang lahat? Kung sino man ang may-ari ng kumpanyang yon, sinusumpa ko siya. Napaupo si Nicole sa sofa, humahagulgol. Akala ko ba, mayaman ka? Akala ko ba, CEO ka? Sinira ko ang buhay ko para sa'yo. Tapos ganito lang. Magugutom ang anak natin. Tinitigan ni Richard si Nicole. Tahalip na awa, pagkainis ang naramdaman niya. Pero tama si Nicole, kailangan nila ng pera. At kailangan niyang takasan ang mga utang. Biglang lumiwanag ang mukha ni Richard. Isang madilim na plano ang nabuo. May paraan pa, bulong niya. Ang diborsyo. Ang annulment. Paano tayo yayaman doon? Tanong ni Nicole, tumigil sa pag-iyak. Ililipat ko ang lahat ng utang ng kumpanya at personal loans ko sa pangalan ni Catherine. Paliwanag ni Richard na parang baliw na tumatawa. Gagawa ako ng settlement agreement. Sasabihin ko sa kanya na ibibigay ko ang full custody ni Kai kapalit ng pagpirma niya. Ngayon, gagawin niya ang lahat para sa anak namin. Sigurado ka bang pipirma siya? Oo, nangisi ni Richard. Desperada siya. At kapag napirmahan niya yon, malinis na ang pangalan ko. Pwede tayong magsimula ulit, Nicole. Tayo at ang bago nating anak. Si Catherine ang sasalo ng impyerno. Kinabukasan ng gabi umuwi si Richard sa bahay. Dala niya ang isang makapal na folder. Naabutan niya si Catherine na nagtutupi ng mga damit sa sala. Payat tingnan si Catherine, mukhang pagod na pagod. Siyempre acting lang ito ni Catherine. Galing siya sa spa kaninang umaga bago umuwi para magpanggap. Richard bati ni Catherine ng mahina. Kumain ka na ba? Hindi sumagot si Richard. Inihagis niya ang folder sa mukha ni Catherine. Pak! Tumama ang mga papel sa dibdib ni Catherine at nagkalat sa sahig. Ano to, nanginginig na tanong ni Catherine. Papel ng kalayaan ko, malamig na, sabi ni Richard. Hiwalayan na tayo, Catherine. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa buhay na to. Nakakasuka ka. Ang bahay na to, ang amoy mo, ang pagmumukha mo, sukang-suka na ako. Lumuhod si Catherine at pinulot ang mga papel.
declaration of nullity of marriage, at compromise agreement. Binasa niya ang mga kondisyon. Napakawalang hiya. 1. Sole custody. Kay Catherine, mapupunta si Kai. 2. Wave of support, walang ibibigay na sustento si Richard. 3. Assumption of liabilities. Ako'y ni Catherine ang 15 milyong pisong utang ng Royal Events bilang kabayaran sa stocks na ibibigay sa kanya. Gusto niyang matawa. 15 milyon barya lang yon sa 300 milyon na napanalunan niya. Pero kailangan niyang umarte na parang katapusan na ng mundo. Richard, nagsimulang umiyak si Catherine. Lumapit siya at kumapit sa binti ng asawa. Wag naman ganito. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat. Wag mo kaming iwan ni Kai. Bitawan mo ako. Tinadyakan ni Richard si Catherine palayo. Bumagsak si Catherine sa sahig humahagulgol. Richard, maawa ka. Wala akong trabaho. Paano ko babayaran ang mga utang na to? Saan kami pupulutin ng anak mo? Problema mo na yon, sigaw ni Richard. Pirmahan mo yan. Kapag hindi mo pinirmahan yan, ngayon din kukunin ko si Kai. Dadaling ko siya sa malayong lugar at hinding-hindi mo na siya makikita. Ipapaampon ko siya sa ibang bansa. Nanlaki ang mata ni Catherine. Ang banta kay Kai, kahit alam niyang pananakot lang, ay nagpagalit sa kanya. Pero ginamit niya ang galit na yon para lalong maging makatotohanan ang pag-iyak niya. Huwag ang anak ko. Parang awa mo na sigaw ni Catherine, halos halikan na ang paa ni Richard. Pwes pumirma ka. Inilabas ni Richard ang ballpen at idinuro ito sa mukha niya. Pirmahan mo at sayo na ang pesteng bata na yan. Wala na akong pakialam sa inyo. Magsama kayo sa kangkungan. Dahan-dahang inabot ni Catherine ang ballpen. Nanginginig ang kamay niya. Tumingin siya kay Richard. Nakita niya ang demonyo sa mga mata nito. Walang pagmamahal, walang pagsisisi, purong kasakiman lang. Ito na, Richard. Ito na ang kamatayan mo, isip ni Catherine. Itinapat niya ang ballpen sa papel. Scratch. Catherine M. de la Cruz. Ginamit niya ang maiden name niya sa isip kahit apelyido pa ni Richard ang gamit sa papel. Pagkapirma niya, mabilis na hinablot ni Richard ang dokumento. Tiningnan niya ang pirma at tumawa ng malakas. Ha, success, sigaw ni Richard. Malaya na ako, sa wakas wala na akong baggage. Tumingin siya kay Catherine na nakalupasay sa sahig. Lumayas na kayo dito. Bukas na bukas din ibebenta ko na ang bahay na to. Maghahanap ka ng matitirhan nyo sa ilalim ng tulay. Tumalikod si Richard at naglakad palabas ng bahay, tatawagan na siguro si Nicole para ibalita ang tagumpay. Nang marinig ni Catherine ang pagharurot ng sasakyan palayo, tumigil siya sa pag-iyak. Tumayo siya, pinagpag ang kanyang damit at pumunta sa salamin. Namumula ang pisngi niya kung saan tumama ang folder. May pasa siya sa braso dahil sa pagtadyak. Pero ngumiti siya. Goodbye, Richard, bulong niya. Pagkalipas ng 2 araw. Sa family court, mabilis ang proseso dahil mutual consent at may signed agreement. Ang abogado ni Richard na binayaran lang ng mura at ang abogado ni Catherine na kunwari ay public attorney pero lihim na top-notch corporate lawyer na binayaran niya ay nagharap sa hukom. Ginang Catherine, naiintindihan mo ba na sa pagpirma mo nito, inaako mo ang lahat ng liabilities at wala kang matatanggap na support, tanong ng hukom na naawa sa itsura ni Catherine na nakasuot ng lumang blouse. Opo, Your Honor, mahinang sagot ni Catherine na kayuko. Basta po sa akin ang anak ko. Yun lang po ang mahalaga. Mr. Richard, sang-ayon ka ba dito? Opo, Your Honor. Fully agreed, sagot ni Richard na mayabang na nakaupo katabi si Nicole na nakasuot ng shades sa loob ng korte. Kung gayon, granted. Bumagsak ang maso ng hukom. Talk tapos na. Wala nang bisa ang kasal. Wala nang karapatan si Richard kay Kai. Wala nang habol si Richard sa anumang future assets ni Catherine. Lumabas sila ng korte. Bumubuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Parang nakikisama ang panahon sa drama. Sa entrance ng Hall of Justice, huminto si Richard at Nicole. Nagbukas sila ng payong. Humarap si Richard kay Catherine
Nayakap-yakap si Kai. O paano ba yan, Catherine, pang-aasar ni Richard? Ingat kayo sa paglalakad ha. Baka mabasa kayo. Kami kasi ni Nicole kakain pa sa steakhouse para mag-celebrate. Tumawa si Nicole. Bye, Catherine. Good luck sa mga utang mo. Balita ko naghahanap ng janitress sa palengke. Baka pwede ka doon. Hindi sumagot si Catherine. Tinitigan lang niya ang dalawa. Sumakay si Richard at Nicole sa isang grab car na luma at maingay ang makina. Nakita ni Catherine na nagtatalo pa sila kung sino ang magbabayad ng fare bago sumara ang pinto. Nang makaalis na ang sasakyan nila, huminga ng malalim si Catherine. Inalis niya ang pagkakayuko ng kanyang balikat. Itinaas niya ang kanyang noo. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bag. Isang iPhone 15 Pro Max na kanina pa nakatago. Kuya Ben, andito na ako, sabi niya sa telepono. Mula sa kabilang kanto, isang makintab na itim na Toyota Alphard luxury van ang dahan-dahang lumapit at huminto sa tapat nila. Bumukas ang automatic door. Lumabas ang isang driver na nakauniforme at may payong. Ma'am Catherine, Sir Kai, magandang hapon po, bati ng driver habang pinapayungan sila pasakay. Pumasok si Catherine sa loob ng sasakyan. Malamig ang aircon. Amoy leather at expensive scent. Mama, ang ganda ng car. Atin po ba ito, tanong ni Kai, na manghang-mangha sa ilaw sa loob. Niyakap ni Catherine ang anak at hinalikan sa noo. Oo anak, atin ito, sagot niya. At marami pa tayong pupuntahan. Simula ngayon wala nang mananakit sa atin. Wala nang magugutom. Malaya na tayo. Sumandal si Catherine sa malambot na upuan. Tumingin siya sa bintana sa ulan na naguhugas sa kalsada. Ang chapter ng pagiging biktima ay sarado na. Ang chapter ng pagiging reyna ay nagsisimula pa lamang. Kuya Ben, sa penthouse tayo at dumaan tayo sa drive-thru. Gusto ng anak ko ng Happy Meal, pero dagdagan mo ng steak pag-uwi. Opo, ma'am. Umandar ang sasakyan palayo sa korte palayo sa kahapon patungo sa isang kinabukasang kasingkinang ng ginto. Isang buwan matapos ang diborsyo. Ang Royal Events ay tuluyan ng sarado. Ang opisina sa beach ay nilagyan na ng padlock ng building administration dahil sa hindi pagbabayad ng upa. Ang mga gamit mula sa laptop hanggang sa coffee maker ay hinatak na ng mga creditor. Si Richard ay nakatira na lang sa isang maliit at mabahong apartment sa Pasay. Iniwan na siya ni Nicole. Noong nalaman ni Nicole na zero balance na si Richard at baon sa utang, mabilis pa sa 4:00 itong nag-impake. Hindi ako magpapalaki ng anak sa hirap, Richard. Wala kang kwenta, ang huling sigaw nito bago sumama sa isang matandang foreigner na nakilala nito sa dating app. Nag-iisa, baon sa utang, at puno ng galit. Araw-araw iniisip ni Richard kung paano siya natalo. Paano siya naisahan ni Douglas saan, kumuha ng kapital ang Phoenix Feast, nagbayad siya ng huling pera sa isang private investigator para alamin kung sino ang financial backer ni Douglas. Ngayong gabi, hawak niya ang resulta, isang brown envelope. Binuksan niya ito sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kanyang kwarto. Bumad ang mga litrato. Litrato ng isang babaeng sumasakay sa Toyota Alphard. Litrato ng babaeng pumapasok sa Grand Hyatt. Litrato ng babaeng pumipirma ng tseke para sa supplier. Ang babae ay naka-designer clothes, maikli ang buhok at mukhang powerful. Pero kilalang kilala ni Richard ang mukha. Si Catherine, nanginig ang kamay ni Richard. Binasa niya ang business registration ng Phoenix Feast. Major shareholder Catherine M. De La Cruz. Imposible! Bulong ni Richard. Paano? Walang pera si Catherine, tanga siya. Probinsyana siya. Biglang pumasok sa isip niya ang lahat. Ang pagkawala ng savings. Ang pagtatrabaho nito bilang janitress. Ang sunog sa opisina. Ang mabilis na pagpirma sa divorce papers. Niloko niya ako, sigaw ni Richard. Tumayo siya at sinipa ang monoblock chair. Pera ko yon. Siguradong ninakaw niya ang pera ng kumpanya bago siya umalis. Ang hayop na yan. Yayaman siya gamit ang pera ko habang ako naghihirap.
Dali-dali siyang lumabas. Lasing siya sa galit at Red Horse, pero desidido siya. Pupuntahan niya si Catherine. Babawiin niya ang lahat. Sa lobby ng The Imperial Towers sa BGC, ito ang isa sa pinakamahal na kondominium sa bansa. Marmol ang sahig, kristal ang chandelier, at desusi ang seguridad. Kakarating lang ng Alphard ni Catherine. Galing siya sa isang charity gala. Bumaba si Catherine, suot ang isang emerald green gown na may slit, nagpapakita ng kanyang makinis na binti at mamahaling sapatos, mas mahal pa sa sapatos na sinira ni Nicole noon. Sa leeg niya ay kumikinang ang isang kwintas ng diamonds. Kasama niya si Kai na tulog na at buhat ng driver. Kuya Ben, pakiakyat na si Kai sa unit. Kakausapin ko lang ang concierge, saglit utos ni Catherine. Nang makaalis si Ben at Kai papuntang elevator, biglang may sumigaw mula sa entrance. Catherine, napalingon ang mga tao sa lobby. Nakita nila si Richard. Gusgusin ng damit, mahaba ang balbas at amoy alak. Hinarang siya ng 2 security guard. Sir, bawal po kayo pumasok dito, sabi ng guard. Bitawan niyo ako. Asawa ko yan. Catherine, harapin mo ako, nagwala si Richard. Tumingin si Catherine. Hindi siya natakot. Sa halip itinaas niya ang kanyang kilay at sinenyasan ang mga guard. Papasukin niyo, utos ni Catherine sa malamig na boses. Binitiwan ng mga guard si Richard pero nanatili silang nakabantay sa likod. Humingal na lumapit si Richard kay Catherine. Nang makalapit siya, napatigil siya. Ang bango ni Catherine, amoy Chanel at tagumpay, ay sumampal sa kanya. Ang babaeng nasa harap niya ay parang Diyosa malayo sa katulong na tinatrato niya noon. Richard, sabi ni Catherine, anong ginagawa mo dito, mukha kang basahan? Huwag mo akong daanin sa ganda mo, duro ni Richard. Alam ko na ang totoo. Ikaw ang may-ari ng Phoenix Feast. Ninakawan mo ako. Ninakaw mo ang pera ng Royal Events para itayo ang kumpanya mo. Tumawa ng mahina si Catherine. Ninakawan, Richard, ang Royal Events ay bankrupt. Wala kang pera. Paano kita nanakawan nang wala sayo? Sinungaling. Saan galing ang yaman mo? Siguro may sugar daddy ka, no? O baka matagal ka nang nag-ooperate ng illegal sa likod ko. Lumapit si Richard, puno ng kasakiman ng mata. Akin ang kalahati niyan. Kasal tayo noong itinayo mo ang kumpanya Conjugal Property. Yan, ibigay mo ang parte ko o ipapakulong kita. Kasal, ngumiti si Catherine ng mapakla. Nakalimutan mo na ba divorced na tayo? At sa dokumentong pinirmahan mo, yung dokumentong ipinamukha mo sa akin, nakalagay doon, no claims on future assets, no claims on hidden assets. Ikaw ang nagsulat niyan, Richard, para protektahan ang sarili mo sa utang. Di ba namutla si Richard? Naalala niya. Siya mismo ang gumawa ng patibong na yon. Shh, hindi. Catherine. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa galit naging maamo si Richard. Ang manipulative na ugali nito ay lumabas. Lumuhod si Richard sa makintab na sahig ng lobby. Hinawakan niya ang laylayan ng gown ni Catherine. Babe. Mahal. Pagmamakaawa ni Richard. Patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Si Nicole, ginayuma niya lang ako. Ikaw talaga ang mahal ko. Tayo ni Kai. Buuin na ulit natin ang pamilya natin. Tiningnan siya ni Catherine. Nakita niya ang mga mata ng mga tao sa lobby na nanonood. Tumayo ka dyan, sabi ni Catherine. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako tinatanggap. Catherine, mayaman ka na. Kaya mo na akong tulungan. Bayaran mo lang ang mga utang ko, tapos magiging manager ako sa Phoenix Feast. Gagawin kitang reyna. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Catherine at akmang hahalikan nito. Doon napuno si Catherine. Ang alaala ng pambababae nito, ang pagtawag sa kanya ng tanga at probinsyana, ang pagtatangkang ipasa ang utang sa kanya, ang pagtatakwil kay Kai, lahat yon ay sumabog. Hinugot ni Catherine ang kanyang kamay at isang malakas at umaalingaw-ngaw na sampal ang dumapo sa pisngi ni Richard. Sa lakas ng sampal, natumba si Richard sa gilid. Natahimik ang buong lobby.
Huwag na huwag mo akong hahawakan gamit ang marumi mong kamay, gigil na sabi ni Catherine. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, pero may diin na parang bakal. Napahawak si Richard sa pisngi niya. Pula, mainit. Tumingala siya kay Catherine na nanginginig sa galit. Anong akala mo sa akin, Richard? ATM machine tanga na pwedeng i-recycle. Pero asawa mo ako. Dati putol ni Catherine. At gusto mong malaman kung saan galing ang pera ko. Gusto mong malaman kung gaano kakatanga. Yumuko si Catherine para magpantay ang mukha nila. Noong araw na pumunta ako sa opisina mo para i-surprise ka. Yung araw na narinig kitang nakikipagtalik kay Nicole at tinawag mo kaming pabigat ng anak mo. Nanlaki ang mata ni Richard. Na nandoon ka. Oo, bulong ni Catherine. At noong araw na yon, dala ko ang tiket ng Ultra Lotto. Nanalo ako ng 335 milyong piso, Richard. Parang tumigil ang puso ni Richard. T300. 335 milyon ulit ni Catherine, ninanamnam ang bawat pantig. Ibibigay ko sana sa iyo ang lahat. Babayaran ko sana ang utang mo. Bibilhan sana kita ng bagong opisina. Pero pinili mong tawagin akong basura. Shh! Hindi. Hindi totoo yan. Tulalang-tulala si Richard. Parang gumuho ang mundo niya. Ang 335 milyon ay nasa bulsa na niya sana, pero tinapon niya ito para kay Nicole at sa ego niya. Totoo yan, sabi ni Catherine, tumatayo ng tuwid. At ginamit ko ang perang yon para durugin ka. Ang Phoenix Feast, ako yon. Ang pagkawala ng mga kliyente mo, ako yon. Ang pagbagsak mo, ako ang may gawa. Demonyo ka, sigaw ni Richard, akmang susunggaban si Catherine sa leeg. Pero bago pa siya makalapit, mabilis na kumilos ang mga guard. Hinawakan nila si Richard at ibinalibag sa sahig. Ilabas niyo ang basurang to, utos ni Catherine habang inaayos ang kanyang gown. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak kahit sa sidewalk ng building na to. Bitawan niyo ako. Catherine, akin ang perang yan, akin yan. Sigaw ni Richard habang kinakaladkad siya palabas ng glass doors. Pinanood ni Catherine habang itinatapon si Richard sa labas ng gate sa gitna ng ulan. Basang-basa, talunan at baliw sa panghihinayang. Huminga ng malalim si Catherine. Wala siyang naramdamang awa. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Tinalikuran niya ang pinto at naglakad papunta sa elevator. Good evening, Ma'am Catherine, bati ng concierge. Good evening, sagot ni Catherine na may totoong nangiti. Magandang gabi talaga. Bukas haharapin niya ang huling laban sa korte dahil siguradong magdedemanda si Richard. Pero ngayong gabi, matutulog siya nang mahimbing alam niyang ang hustisya ay nasa panig niya. Ang araw ng paghuhukom, dumagundong ang balita sa buong bansa. Bilyonaryong lotto winner kinasuhan ng ex-husband. Puno ng media vans ang labas ng Quezon City Hall of Justice. Ang mga reporters ay nagtutulakan para makakuha ng anggulo. Dumating si Richard Lulan ng isang taxi. Sinadya niyang magsuot ng kupas na polo barong at lumang pantalon. Hindi siya nagahit. Gusto niyang magmukhang kaawa-awa. Gusto niyang makuha ang simpatiya ng publiko bilang asawang niloko at tinakbuhan. Gusto ko lang ng hustisya, drama ni Richard sa harap ng mga microphone na nakatutok sa kanya. Tinago niya ang pera habang kami ay kasal pa. Pera namin yon mag-asawa. Karapatan ko ang kalahati. Ilang sandali pa huminto ang isang convoy ng 3 itim na SUV. Bumaba ang mga bodyguard at sa gitna lumabas si Catherine. Suot niya ang isang immaculate white suit. Wala siyang alahas, maliban sa isang simpleng relo. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang halong takot. Hindi siya sumagot sa mga tanong ng reporter. Dire-diretso siyang pumasok sa courtroom, dala ang aura ng isang babaeng alam ang kanyang halaga. Sa loob ng korte, puno ang gallery. Nandoon ang mga magulang ni Catherine, si Chef Douglas, at maging ang mga dating empleyado ng Royal Events na hindi binayaran ni Richard. Nagsimula ang hearing. Your Honor, panimula ng abogado ni Richard na boses palaka at agresibo. Malinaw ang batas. Ang lotto ticket ay binili noong sila ay kasal pa. Ergo, ito ay conjugal property.
Ang ginawa ni Mrs. Catherine na pagtago nito at pagmamadali sa divorce ay fraud at bad faith. Hinihiling namin na ipawalang bisa ang asset waiver sa divorce agreement at ibigay kay Mr. Richard ang 50% ng premyo o ang halagang 17 milyong piso. Ngumisi si Richard kay Catherine mula sa kabilang mesa. Huli ka bulong ng isip niya. Kahit anong mangyari sa mata ng batas, asawa mo ako nung nanalo ka. Tumayo ang abogado ni Catherine. Kalmado lang ito. Your Honor, totoo na binili ang tiket habang kasal sila. Sabi ng abogado. Nagbulungan ang mga tao. Aaminin niya. Pero dugtong ng abogado, ang depensa namin ay nakabase sa clean hands doctrine. Ang nagrereklamo ay dapat malinis ang kamay bago humingi ng hustisya. Si Mr. Richard ay hindi biktima. Siya ang mastermind ng isang mas malaking panloloko. Objection irrelevant, sigaw ng abogado ni Richard. Overruled, sabi ng hukom. Proceed. Tumingin si Catherine sa hukom. Your Honor, may I present our witness? Bumukas ang pinto sa likod. Pumasok ang isang matandang babae na may dalang makapal na blue ledger. Nanlaki ang mata ni Richard. Muntik na siyang malaglag sa upuan. Teresa, sigaw ni Richard. Umupo si Aling Teresa sa witness stand. Miss Teresa, ano ang hawak mo? Tanong ng abogado ni Catherine. Ito po ang Blue Book o ang True Accounting Record ng Royal Events. Sagot ni Teresa matatag ang boses kahit nanginginig ang kamay. Inutusan po ako ni Sir Richard na gumawa ng 2 libro. Isang peke na nagpapakita na bankrupt ang kumpanya at itong totoo na nagpapakita ng kita. Binuksan ang libro at ipinakita sa screen ng korte. Dito po makikita. Turo ni Teresa na noong sinasabi ni Sir Richard kay Ma'am Catherine na lugi sila at kailangang mag-divorce para hindi madamay si Ma'am sa utang. Ang totoo po may net income na 20 milyon ang kumpanya. Inilipat po ni Sir Richard ang pera sa offshore account ng tatay niya at sa personal account ni Nicole. Nagkagulo sa korte. Ang hukom ay napakunot noo at tiningnan si Richard ng masama. Sinungaling. Sigaw ni Richard, tumayo at dinuro si Teresa. Binayaran kanila, trader ka. Order in the court, pokpok ng hukom. Tumayo si Catherine. Siya na mismo ang nagsalita. Your Honor. Sabi ni Catherine, nakatingin ng diretso kay Richard. Sinabi niya na, bad faith ako dahil tinago ko ang panalo ko. Opo, tinago ko. Dahil kung hindi ko ginawa yon, gagamitin niya ang pera. Hindi para sa pamilya namin, kundi para sa bisyo at kabit niya. At higit sa lahat, ito po ang tunay na dahilan kung bakit ako tumakas. Inilabas ni Catherine ang kanyang cellphone. Ikinonekta ito sa speaker ng korte. Ito po ay nare-record noong araw na sinugod ko siya sa opisina para sana ibalita ang pagkapanalo ko. Pinindot ang play. Bumuo ang boses sa buong kwarto. Boses ni na Richard at Nicole. Recording, Deisha miso resolver as coisas con aquela parva provinciana. Assim que isto estiver tratado, divorcio-me dela imediatamente. Hayaan mo lang akong tapusin ang problema sa probinsyanang Tangana. Yon. Pagkatapos nito, hihiwalayan ko agad siya. At ang utang, tanong ni Nicole sa recording, ililipat ko sa pangalan niya. Siya ang sasalo ng lahat. Wala siyang makukuha kundi utang. At ang bata, pabigat lang yan. Iwan mo na sa kanya. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa korte. Rinig na rinig ang bawat salita. Ang kalupitan. Ang pangmamaliit. Ang planong wasakin si Catherine. Napayuko ang mga tao sa hiya para kay Richard. Ang media ay mabilis na nag-type ng kanilang headline. CEO planong ilubog sa utang ang asawa na booking. Tumingin ang hukom kay Richard. Ang mukha ng hukom ay puno ng dismaya at galit. Mr. Richard, sabi ng hukom sa mababang boses, humihingi ka ng equitable share sa batas ng pamilya. Pero sa narinig ko, ikaw mismo ang nagtakwil sa pamilyang yon bago pa man nalaman ang tungkol sa pera. Hindi po.
Edited, yan AI yan. Palusot ni Richard, pinagpapawisan ng malapot. Biglang bumukas nang malakas ang pinto ng courtroom. Pumasok ang 5 lalaking nakauniforme ng NBI National Bureau of Investigation at BIR Bureau of Internal Revenue. Lumapit sila sa mesa ni Richard. Mr. Richard Tan, sabi ng lead agent, "You are under arrest." "Arrest? Bakit?" "Base sa testimonya at ebidensya na isinumite ni Miss Teresa at Miss Catherine, may warrant of arrest ka para sa qualified tax evasion, falsification of public documents at syndicated estafa dahil sa panloloko sa mga investors at creditors." Hindi pwede. To civil case lang to." Nagwawala si Richard habang pinoposasan siya. At dagdag ng ahente, sinisiyasat din namin ang money laundering na konektado sa mga offshore accounts na binuksan mo. Habang hinihila ng mga ahente si Richard, palabas nagpupumiglas ito. Nakita niya si Catherine na nakatayo tahimik na nanonood. "Catherine, tulungan mo ako. Asawa mo ako. Maawa ka." Sigaw ni Richard, ang kanyang yabang ay napalitan ng takot. "Bayaran mo sila. Mayaman ka. Please." Naglakad si Catherine palapit sa kanya. Huminto ang mga ahente sandali. Tinitigan ni Catherine ang lalaking minahal niya ng 10 taon. Ang lalaking sumira sa kanya. At ang lalaking ngayon ay mukhang daga na nahuli sa bitag. "Naaalala mo ba yung sinabi mo?" Tanong ni Catherine ng mahina. "Magsama kayo sa kangkungan." Lumapit siya sa tenga ni Richard at bumulong. "Ang pera ko ay para sa anak ko, hindi para sa kriminal." "Mabulok ka sa kulungan, Richard. Yan ang surprise ko sa'yo." Tumalikod si Catherine at naglakad pabalik sa kanyang upuan. "Dalhin na yan." Utos ng ahente. Kinaladkad si Richard palabas ng korte habang sumisigaw pinagtatawanan at kinukunan ng litrato ng mga reporter. Ang kanyang pangalan, reputasyon at kinabukasan ay ganap ng nawasak. Humarap ang hukom kay Catherine. "Case dismissed. Ang lotto winnings ay mananatili sa iyo, Miss Catherine, bilang damages at security para sa bata." Bumagsak ang maso. Tok, napahagulgol si Catherine. Niyakap siya ng kanyang nanay Lourdes at tatay. Lumapit si Chef Douglas at Aling Teresa at nakiyakap na rin. Tapos na ang laban. Epilogue, 1 taon ang nakalipas. Isang charity gala ang ginaganap sa Grand Ballroom ng Shangri-La. Ang host ay ang Phoenix Foundation. Sa entablado nagsasalita si Catherine. "Maganda, matagumpay at masaya. Maraming salamat sa inyong pagdalo," sabi niya sa microphone. "Ang gabing ito ay para sa mga single mothers at mga biktima ng domestic abuse. Gusto kong ipaalam sa kanila na may pag-asa, na kahit gaano kadilim ang gabi, sisikat din ang araw." Pumalakpak ang mga tao. Sa front table, nakaupo si Nanay Lourdes at tatay na masaya at malusog. Katabi nila si Aling Teresa na ngayon ay finance manager na ng Phoenix Feast. Sa kusina ng hotel, abala si Chef Douglas at ang kanyang team. Ang Phoenix Feast na ang pinakamalaking catering service sa bansa. Bumaba si Catherine na ng entablado at sinalubong siya ng isang batang lalaki na nakatoksido. "Mama, ang galing mo po," bati ni Kai, na ngayon ay 6 na taong gulang na. Binuhat ni Catherine ang anak. "Salamat, anak. Gutom ka na ba?" "Opo," sabi ni Tito Douglas, may special dessert daw siya. Habang naglalakad sila, papunta sa banquet table, napatingin si Catherine sa malaking bintana na tanaw ang city lights ng Maynila. Nabalitaan niya sa balita kanina, si Richard ay convicted na at nasentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Wala nang dumadalaw sa kanya. Huminga ng malalim si Catherine. Ang 335 milyon ay nagbigay sa kanya ng bahay, kotse at negosyo. Pero hindi yun ang tunay na yaman na nakuha niya. Ang tunay na yaman ay ang kalayaan. Ang kakayahang yakapin ang kanyang anak nang walang takot. Ang kakayahang matulog sa gabi nang may payapang puso. Hinalikan niya si Kai sa pisngi. "Tara na, anak. Kain na tayo. Masarap ang luto ni Tito Douglas." "Yeah, hey."
At sa gitna ng tawanan musika at masasarap na pagkain, alam ni Catherine na nanalo na siya sa pinakamahalagang loto sa lahat, ang loto ng buhay.